Pinagmamasdan ko po ang aking mga kamay. Tingnan niyo po ang aking mga kamay. Grabe. Ayan o. Overwork. Sa kabila po. Ayan. Nakita niyo po yung mga sugat ko sa mga kamay. At ang aking, tingnan niyo po ang aking mga kamay. Ang trabaho ko po dito is napaka gaan, pero mahirap din po kasi dito po sa salon is ako lang po yung nagugupit, ako yung naglilinis, nagmamanage ng salon. So, ang hirap. Naalala ko lang kasi pagod na po ako. Anong oras na po ba? Magti-12 na pala ng madaling araw. Andito pa rin ako kasi katatapos ko lang pong maglinis ng aking shop. Kasi the following day, 9 o'clock, andito na naman po ako para sa operation ng aking salon. And naalala ko nga kasi ito po yung aking mga kamay. Grabe. It reminds me of this person, yung dalawang nang bash sa aking kamay na ang sabi nila, kababayan ko po ito itong dalawang ito. Iniwanan daw nila ako sa Santa Ignacia na na nagugupit kasi po may parlor po ako sa Santa Ignacia, Tarlac. Tapos dito daw sa abroad, ganito pa rin ang trabaho ko. Nilait-lait po nila yung aking kamay na para daw luya ang aking kamay. Mga ganon. And totoo naman po. Diyos ko. Ito po ang aking kamay ngayon. Ayan po, kung nakikita nyo po. Ayan. Ito pa nga, ang hirap. So, that is true naman. Parang luya nga talaga. Kasla kuma iti imati manalo. And, reflecting my life, that was 2018 when they bashed me a lot, especially this person from Chicago. Yeah, oo. I just wish her happiness. Kasi yung pagbabash sa akin, parang mental health bumabalik sa akin na hanggang ngayon, it's 2026 na, hindi ko pa rin nakalimutan sila. Nagkataon naman yung mga aso ko, dalawa chihuahua. So, pangalan po ng mga aso ko is Victoria and Mona. And then, kahit na ano pong gawin ko, limutin yung pangbabash nila sa akin, ang hirap po. Paano ko siya makakalimutan? And in a way, yung reflection po ng mga nangyari noon, that was an election time, ang hirap hanggang ngayon, parang lalo na wala na akong nanay at tatay. Pag naalala ko sila, yung nagbash sa akin, in fairness, tama naman yung sinabi nila. Mukha kong unggoy, baklang bakulaw. Pag naalala ko yon, hindi ko talaga malimutan. But ngayon, kung tatanungin nyo ako ngayong araw na to, it keeps me grounded. It keeps me grounded po. Dahil sinakripisyo ko po yung buhay ko para at least magkaroon naman ng magandang kinabukasan ng aking 3 anak. Yeah. Opo. May asawa po ako. 3 po yung anak ko na 2 binata at 1 dalaga. Yung panganay ko po is nakagraduate na po ng university sa York University. Kinesiology po siya. He is a kinesiologist. And nasa sports po siya. And then, yung second child ko is graduating this year, this June 2026. Creative industry. Nasa performing arts po siya. And then, yung isa po, bunso ko is, na po siya, second year. And ang kinukuhan po niya is business accounting. Sabi ko nga, ay, wala man lang nagmana sa akin na kahit barbero para you know what I mean, yung parang may papalit na sa business ko kasi established na itong business. Yan, mga ganon. Hindi po ako nahihiya sa trabaho ko dahil sa panlalait nila sa akin. Hindi po ako nahihiya. Ganon naman po talaga ang trabaho ko Bakit ko ikakahiya? Doon po ako magaling So, niyakap ko na lang ang aking pagiging parlorista, barbero, dahil po
Yan ang binigay sa aking talento. Kung kayo po nakaranas ng pagbabash na nilait-lait yung pagkatao mo, mahirap, napakahirap, na pag naalala ko po, siyempre ang hirap eh, iisipin mo, paano yan? Paano yung closure? Paano yung ganyan, 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 ganyan? Mahirap po. Meron palang mental health. Meron din palang mental health. May pangalawa, may pangatlo pa, may pang-apat at pang-lima. And that will be my next story. So as of now po, yung experience ko po yun, na-mold po ako na to be a strong person, to be grounded all the time, to be a good person. Yan po ako. Kasi I have to be tough for my family. I have to be tough for my business. I have to be tough to everybody, lalo na sa pakikitungo. Ang ibig ko pong sabihin ng pagiging tough is maging fair. Just be fair. Yun lang po ang story ko ngayong araw na to. Kasi naalala ko lang talaga ang aking nakaraan, yung mga taong nanlait sa akin. At don't get me wrong po pinagpipray ko po sila na sana po they will have a good life, a long life, they will have a happy life, a happy family. Ganun lang naman I don't wish anybody bad luck. Yung negativity, babalik din po sa inyo yun. So, yun po. Next time po, yung another experience ko na naging mental health ko, marami po akong ikukwento sa inyo. Kasi, ayan, 12 o'clock na, 12:05 na pala. Tapos, upo lang ako dito kasi nakakapagod din po Pero don't get me wrong nakakapagod po na masaya ako kasi marami akong maiuwi sa bahay na pinagpaguran ko sa araw na ito. Hi, po Lord. Salamat po sa inyo. See you next time, Karonians. Bye.